po ulit sa lahat. So, andito po tayo ngayon sa Alberlin South sa Talisay City. So, ang negosyo po na i-upload po natin ngayon is yung housing projects o yung mga subdivisions. So, ang isa po na kilala natin na gumagawa ng mga proyekto na pabahay is si Manny Villar po. Siya po yung isa sa malaki na kilala natin dito sa ating bansa, Pilipinas. So, binibili po nila yung mga kalupaan at pinapatayuan po ng mga pabahay o struktura katulad nito, at ibinibenta naman nila sa mga mamamayan dito sa Pilipinas, sa ating bansa, ang mga nanirahan po dito. So, ito po ang isa sa mga tatalakayin natin ngayon. Kaya nandito po tayo ngayon sa Alberlin South. So, yung mga disenyo po dito katulad nito is pare-pareha po talaga, para maganda din tingnan yung mga pabahay, tsaka makakatipid na din po sila sa budget tsaka sa oras, kasi meron na po silang mga design. So, ito, napakarami nilang mga units dito. So, ito po yung mga halimbawa ng kanilang mga units. So, bago nga po pala makanegosyo ng ganito, so kailangan ka muna bumili ng lupa na ganito kalaki, o sa mga nasa mga 1 hectare, so mga 1 hectare plus po ito. O kaya kung may lupa ka na po, tsaka negosyante ka din po, so pwede kang patayo po ng ganito. Kasi pag bumili ka pa, talagang napakamahal po ng lupa. Pero ano naman, kasi pag nagnegosyo ka, may ginansya naman, meron din naman profit, kikita rin naman. So ganito po. So una po is isosurvey po nila yung area na papatayuan po ng pabahay, at titingnan din po nila kung bibenta ba yung lugar na patatayuan nila ng pabahay, marami bang pwedeng kumuha sa mga units nila. So yan po yung mga tinitingnan din po ng mga negosyante. So ito po yun. So pagkatapos po nun is kukuha po sila ng mga permit. So kukuha po sila ng permit sa City Hall o sa Municipal Hall, kung saan po sila magpapatayo ng mga pabahay o units. So pag okay na po yung mga permits, ay umpisahan na po yung mga struktura tulad ng kalsada. Ito po, so kailangan may malaki ka pong espasyo ng kalsada po para sa iyong pabahay o subdivision. Then yung mga linya ng tubig, so kailangan ka rin may sapat na tubig, tsaka linya ng mga kuryente. So ganito, kuryente tsaka internet, so dapat may internet din. Tsaka uumpisahan yung paggawa ng mga bahay. So ganito po. So habang ginagawa po itong mga bahay is may tinatawag po tayo na pre-selling. So binibenta po muna nila yung
bahay sa murang halaga bago po ito ipatayo, para sure na po na may buyer po talaga sila. So pwede po nila itong, pag okay na po yung customer nila ang gustong bumili, binabayaran po nila yung tinatawag na equity. So may mga equity po ito. So yun po yung binabayaran lang. Pwede din po nilang kasyan, kung gusto po nilang kasyan yung unit, pwede din po. Kahit hindi pa po tapos, pwede po nila yung kasyan. Tapos pag okay na po yung unit, saka nila lilipatan. So dito po sa Alberlin South is ang halaga po ng unit dito, isang unit po is, kung sa bangko po, ito po is 5.3. So meron din po namang malaki tulad nito. So 5.3 million, may 7 million din. So yan po yung mga unit dito. So yung financing din po na hinaan nila dito, tinatanggap is yung sa bangko. So meron din po namang iba na magamit ng Pag-ibig, tsaka yung mga in-house financing. Yung mga pabahay po talaga o mga subdivision is kalimitan po is yung mga ano po talaga yung ginagamit nila sa bangko. So ipapafinance po sila sa bangko. Yung iba din po katulad ng sa DECA is Pag-ibig po. Pwede po tayo mag-apply sa Pag-ibig. So ito po, napakarami lang units dito. So ganito is 5.3 M kung ipapa bank finance po siya. So ganito po. Yung mga nasa corner po, mga yung malalaki po, mga 7M yun. Malalaki. Yan po. So may part 3 pa po tayo dito, part 2, part 3, part 4, kung magkano po yung mga gastos nila isang unit, at magkano din po yung kikitain nila sa bawat unit, so bawat bahay po. So yun lang po muna, at abangan nyo po yung ibang upload natin sa pabahay na negosyo. So hanggang dito lang po muna, at salamat po sa mga nanonood, at ingat po kayo lagi po. Bye.